Tapos na yung aking kape. Ayusin ko na lang ulit yung nasira ko kasi yan. So, back to my kwento. Ayun na nga. Nakita ko siya. Silip siya na silip sa kitchen. Parang may hinahanap. Sabi ko, may pagkain naman na pwede siyang may makuha. Yung mga ramen, kung ano-ano yung mga nandiyan sa ko. Yung ilulutuin na lang ba. Or hindi siya sumilip sa rep. Tapos, ewan ko kung hinahanap niya. Chinek ko nga yung dalawang kamay, tumayo na ako, sinabihan ko na, hindi ko naman siya sinisigawan. Malumanay naman ako nagsasabi na, hindi mo to kwarto, sabi ko, paulit-ulit Nung chinek ko nga yung dalawang kamay, kinuha ko yung malaking scissor ko, ipanggupit ko dito. Tapos talagang naglalagay, hindi naman, hindi intention, no? Hindi ko na inaano na, kasi safe nga po ang naiisip ko dito, safe. Tapos, nagulat na nga ako na ayaw pa rin niyang umalis. Paulit-ulit na ako sa sinasabi ko na hindi mo to kwarto, hanggang sa lumalakas, yung parang nagagalit na ba ako. Ganyan. Di sabi ko, na, uy, ang sarap. Tapos, ang tagal niya bago, siguro umabot ng 5 minutes mahigit. 10 minutes bago siya nakalabas ng kwarto. Kasi 2:00, nagising ako, nung nakita ko siya, 2 a.m. siguro, 2 a.m. Tapos, nung napalabas ko siya, magto-2:10. Pinipilit ko siya lumabas. Hawak ko na yung gunting ko, nasa likod, nasa likod ko na ng dalawang beses na nangyari, 3 beses na yata nangyari sa akin to noon. Pero hindi ko nakita yung isa. Yung dalawa, yung pangalawa, kasi nakapasok na talaga. Hindi niya alam na nandun na ako sa kitchen ko. Andun yung lagayan ng kutsilyo. Kumuha na ako doon. Nasa likod ko na. Napaka, ewan ko ba, syempre alam niyo, dapat ganun maging alerto po kayo sa, huwag kayo maging kampante sa buhay nyo or sa sarili nyo, sa mga anak nyo. Maging kampante. Kahit po nung nasa Pilipinas pa ako, hindi ako kampante. Talagang mayroon akong nakasuksok o nasa ilalim ng kama ko talaga. Tapos yun na nga, hanggang sa napalabas ko na siya, nakita ko naman siya, iba-ibang door yung niya, binubuksan niya, 1, 2, tapos yung pangatlo, do sa katabi ko. Nung tawag ito, bakit lock? Nung tawag nito, grabe yung pagbukas niya do sa katabing ko, pinto, talagang hila siya ng hila. Inaano ko na siya, inaawat-awat ko na siya, hindi mo bahay, hindi mo apartment yan. Sabi ko, merong nakatira diyang iba, ba't mo binubuksan yan? Tapos ang ingay. So hanggang sa nag-doorbell ako. Nag-doorbell ako doon sa doon sa may-ari ng Tapos nagising siya para magising ba. Ang ingay. Tapos sabi naman din niya nagising siya sa ingay ng pinto nga daw. Sabi ko, binubuksan niya yung pinto mo kahit ako. Sabi ko gano'n, pinipilit niya yung ibang door diyan, pinipilit niyang buksan up tas sumunod. Bago sa'yo, sabi ko, sa apartment ko, pumasok hanggang palapit na sa kwarto ko, sabi kong gano'n. Tapos, buti naman napalabas ko siya. Tapos, hindi nyo iisipin na may sakit. Siguro nasa 70. Hindi nyo iisipin may sakit. Maano pa yung katawan niya
maayos yung katawan, yung malusog. Kasi pag may sakit, iisipin ko talaga, may sakit to. Ano na, ganyan, o kubado or what. Or basta maiisipin nyo may sakit na yung ano. Kaya hindi nyo papansinin na ano, pagsasabihan lang, ganyan. Tapos nakwento ko dun sa, hanggang 2 na kami nagpaano, hindi rin galit, mabait pala tong isang kwarto dito. Hanggang sa pinalis niya, Unichan, sabi niya, natano, heya dyan, natano, ganyan, hanggang umalis na. Hindi ko na pinansin. Sabi ko, binantayan ko nga, nag-ingay na ako para magising kayo. Sabi ko gano'n. May magising man lang. Ganyan. Sa'yo yung pinakamatindi, tsaka sa akin. Sabi ko gano'n. Di hanggang nagkwentuhan kami. Sabi ko, nakapasok yan dito sa kay Heya ko sabi ko 2 a.m. hanggang 2:10, sabi kong gano'n, medyo hindi niya ako pinapansin na lumabas siya, sinasabihan ko na, ayaw pa din. Tapos yun nga, sinilip niya kung nakababa. Sabi ko, nakikita ko yung matanda na yan dito, sabi kong gano'n. Hindi ko alam kung dito sa floor natin or sa baba, pinakababa, first floor. Sabi niya, parang nakita ko rin siya, sabi niya gano'n. Kasi dito naman, bihira kami makakita ng kaano mo dito, ka-building mo. Ako bihirang-bihira din ako makakita. Buti nga may nakatira na dyan sa yung neighbor ko, ang tagal, 2 years yata bago nalipatan yan. Tapos eto na, nung nilagyan ko na ng nag-ano ako sa kanya, nag-unigay, sabi ko, please, sabi ko, ikaw na tumawag sa pulis, sabi ko, nalimutan ko nga tumawag sa pulis noon sabi ko ganun, kasi yung ko na, mapalabas ko siya sa, sa room ko, sa dito sa inuupahan ko. Tapos, binantayan ko nga kung saan pupunta, kung saan siyang room. Sabi kong gano'n, saan ang door niya. Wala. Bukas siya ng bukas. Sabi kong gano'n. Tapos hanggang sa'yo, kinulit nga niya yung mo. Sabi niya, oo nga, yung ingay. Sabi niya gano'n. Sabi ko, maingay, kaya nga, nag-doorbell na ako sa'yo para magising ka. Tapos, nag-ano ako sa kanya na siya na yung tumawag sa pulis. Sabi ko, hindi ko mare-report kasi hindi naman ako lumalabas ng bahay. Sabi ko gano'n. Hindi kasi yung sasabihin natin, hindi naman ako yung ninervous na masasabing nervous. Hindi naman. Pero kung siguro sa ibang tao, ninervousin kayo kasi may pumasok sa bahay nyo, bigla ka nagising, tapos makikita mo na lang na palapit na sa palapit na sa kwarto mo. Ang ko pa naman, kaya pala yung ko, ewan ko ba, vision. Kasi yung sa vision ko, multo. Sabi ko, makakita kaya ako ng multo? Sa camera ko po sabi ko, dito kaya sa camera ko, makakita ako ng multo. Madilim sa kitchen ko. Tapos, hanggang sabi ko, ay, nako, yung parang ko lang sa sarili ko yon. Tapos, matulog na nga ako, nantok ako. Yung timing na patulog na ako, yun na yun. Yun na pala yun. Ibig sabihin, yung vision ko, hindi multo. Pero pag makikita nyo siya sa umpisa, iisipin nyo multo. Kasi ako, bumaling pa ako 2 beses. Multo ba to? Tao ba to? Ganon. Sabi ko, kung multo to, kakausapin ko rin siya. Sabi ko, kung tao din to, kakausapin ko pa rin siya. Sabi ko, gano'n. Hindi ko iniisip naman na malalagay sa yung buhay ko, no. Wala akong nararamdaman na malalagay sa hindi maganda ang buhay ko.
Tapos naglagay na ako ng paskil, mga isang linggo mahigit po yun. Siguro may nag-report, may kumakatok sa akin nung Friday. Ang ingay. Kasi po ako, late na ako matulog. Minsan alas 6 ng umaga, ganyan. Natutulog po ako twice, 2 beses akong bumabalik sa ko. Magigising man ako sa umaga, o inom ako ng gamot, tapos matutulog ulit ako. Ang ingay po, kumakatok na po yung parang ginagalabog na yata yung pinto ko. Hindi ko pinansin, kasi pag oras na tumayo na ako, hindi ko na mababalik yung tulog ko. Ngayon, eto na po, nakita ko nung lumabas ako, hindi ko sinasarado yung yung posto ko dyan sa pintuan. Ito, bumaksak po siya. Ngayon nakita ko patorocado. Ayan, Tapos inano ko po sa ano yung pangalan niya, kanji. Ishizaki. Ngayon, ito po yung nakasulat. Hindi ko po nailagay pala yung nakasulat. Meron daw nag-report. May nag-report daw po basta may nag-report, tapos pag may mangyari man daw ulit, tumawag daw agad. Parang agad ako, 110, tumawag daw ako doon sa 110. Ayun. Kasi ito po, halos lahat naman po dito ng apartment, nilalagyan nila to sa posto, namin, sa Tagalog yung posto namin. Yung lagay ng mga sulat, ayun. Doon halos lahat nilalagay. Hindi po doon dito sa namin, sa taas, sa door. Meron din po lagay ng mga letters po yan eh. Yan. Mostly doon po sa baba. Sa akin po, ito nga po, tawag nito, na nagulat ako. Sabi ko, may nag-report. Salamat naman, may nag-report. Sabi ko gano'n. At saka yung neighbor ko, si Okasang, naikwento ko sa kanya, bago ako pumunta ng hospital noon, na pinuntahan ko siya sa bahay niya. Kinuwento ko. Sabi niya naman, yung matanda na yun, buketero. Sabi ko, pagka ko kasi parang hentai. Sabi ko, hentai, parang tapos sabi niya, hindi, buketero yun. Minsan nga tumawid yan, tumawag daw siya ng pulis. Sabi niya, nag-alala siya sa akin. Sabi niya, alam niya, hindi ako nagsasarado ng pinto ko. Magsarado ka na ng pinto mo, Ikaw talaga, sabi niya ganun. Mag-ingat ka. Alam mo naman may sakit ka, mag-ingat ka. Sabi niya ganun. Sabi ko, Okasang daijoubu. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, kaya kong pagtanggol sarili ko. Puwera lang yun, talagang malalaki na po yung katawan. Kasi po dito ang mga Hapon, kahit na makikita niyo yung maliit ang katawan nila, hindi sila. Yung iba po talaga, hindi nagji-gym yan. Hindi yan sa batak sa trabaho. Yung mga nag-oopisina. Yung iba naman yung mga nagegemba, yung mga sa factory, yung mga nagbubuhat talaga ng mga bibigat. Yan po yung mga batak ang katawanan sa trabaho. Ayan. Kaya yan ang hindi natin kakayanin. Talagang hindi natin kakayanin. So, ayan. Back to kwento. Yun na nga, nag-ano po ako ng, ba tayo siyang umikot? Hindi ko nasara mabuti. Ayan, kahit kayo magugulat, kasi borlog na ako sa antok noon. Alas 2 nung matutulog na ako noon. Nakita ako kasi nagche-check ako ng oras ko. Kung anong oras ako matutulog. Chine-check ko po yan kahit pagising ko. Kasi syempre yung gamot, no, baka makalimutan ko. Tapos nung may naramdaman ako, may gumagalaw po sa kitchen. Yung mahina lang po yung galaw, hindi yung
Ano, as in parang magnanakaw na galaw-galaw ang magnanakaw lang po yung, ano, akyat bahay. Parang akyat bahay ang dating. Hindi mo madidinig talaga. Eh ako talagang borlog. Nadinig ko. Ewan ko, kahit borlog ako na, tulog manok na ako eh. Tulog manok. Patay siya, ayaw siyang, ano, tulog manok. Kaya nadinig ko siya. Tapos, di bumangon ako. Sabi ko, 2 beses ako tumingin. Sabi ko, multo ba to? Sabi ko gano'n. Kasi matanda, maputi ang buhok. Siyempre, iisipin nyo, pag yung nagising kayong biglaan, gano'n ang iisipin nyo. Kasi lalo't bago ako matulog, nagpicture ako dyan sa kitchen, na madilim kasi dito noon eh. Madilim kasi ako pag matulog. Na may multo, may mumukay ang papasok, sabi ko ganun. Sabi ko pang ganun, may bang papasok. Nasira ko to. Tapos yung matanda, sabi ko, bakit nandito? Bakit ka nandito? Hindi mo to kwarto? Sabi ko ganun. Alam mo, tingin siya ng tingin sa kitchen ko. May makukuha naman siya pagkain sa kitchen. Ewan ko, hinahanap niya. Di ang ginawa ko, tumayo ako, tapos chinek ko yung 2 kamay niya. Mamaya ka ako, may kutsilyong dala. Di humanap na ako ng ano ko dito, pang self-defense ko. Meron akong scissors na malaki, gunting, na ginagamit ko dito. Ayaw umikot. Bekit. Ayan, wala tuloy pang ano. Wait